Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal, salamat po sa kamanghamanghang biyaya na nagligtas sa amin at nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa. Sa oras na ito, kami na naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesus ay nagpapasalamat dahil sa pagpapahintulot mo po sa amin na magkaroon ng fellowship sa Panginoon at nag-aaral po kami ng iyong salita, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng sama-samang pagtitipon sa iyong harapan. Sa oras na ito, ang iyong Espiritu, Panginoong Diyos, ay kasama po namin. Kaya pakiusap, alagaan mo po ang bawat isa na sama-samang nagtitipon ngayon sa lugar na ito. Pakiusap, itatag mo po kaming matibay sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay at punuan mo nawa kaming masagana sa pamamagitan ng biyaya at buhay ng Panginoon at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Naway wag po kaming mapahiya bilang iyong mga anak, Panginoong Diyos. Gamitin mo po kami bilang mga bahagi ng Iglesia upang maisakatuparan ang iyong banal na gawain, Panginoong Diyos, na nais mo pong matupad. Lahat ng mga simbahan sa Korea at maraming mga churches po namin sa buong mundo ay nasa mahihirap na sitwasyon. Tulungan mo po sila na mabuhay para sa iyong kalooban at kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon at tulungan mo po kami na magawa ang gawain ng kaligtasan na nais mo po, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo sa maraming mga kahabag-habag na nawawalang mga kaluluwa. Panginoon na nagbibigay ng kinakailangang salita at nagtuturo ng dapat naming gawin ayon sa panahon, pakiusap sa oras na ito, ituro mo po sa amin ang iyong plano at lihim na nais mo pong ihayag at kung anong uri ng tao ang nararapat sa amin sa katapusan ng panahon. Pakiusap, pagalingin mo po ang mga kapatiran na may sakit at ang mga kapatiran na wala ngayon dito at ang mga nasa iba't ibang paghihirap sa kanilang mga puso. Itatag mo po sila sa pamamagitan ng iyong biyaya, salita at kapangyarihan. Bigyan mo po kami ng magkakaparehong biyaya, salita at kapangyarihan ang mga kapatiran na nakikinig ng iyong salita online, Panginoong Diyos, sa iba't ibang mga lugar at bahay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Awit chapter 2. Mga Awit chapter 2. Mga Awit chapter 2 mula verse 1 hanggang verse 9. Mga Awit chapter 2 verse 1 hanggang verse 9. Verse 1 hanggang verse 9. Babasahin ko po mula verse 1 hanggang verse 9. Bakit nagsasabwatan ng mga bansa at sa walang kabuluhan ng mga bayan ay nagpaplano? Inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili at ang mga pinuno ay nagsisangguni laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis na nagsasabi, ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin. Siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa at ang Panginoon ay kumukutya sa kanila. Kung magkagayoy magsasalita siya sa kanila sa kanyang puot at tatakutin sila sa kanyang matinding galit na nagsasabi, gayon may iniligay ko ang aking hari sa Zion sa aking banal na burol. Aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito kita ay ipinanganak. Humingi ka sa akin at ang mga bansa ay gagawin kong mana mo at ang mga dulo ng lupa ay magiging iyo. Sila'y iyong babaliin ng pamalong bakal at dudurugin mo sila gaya ng banga. Hanggang dito na lamang po. Ang trahedya o sakuna na dulot ng coronavirus ay kumakalat sa buong mundo at maging sa ngayon,
Maraming mga tao po ang nagdurusa dahil dito at namamatay. At nagkaroon po tayo ng maraming paghihirap na hindi po natin inaasahan. Sa kabutiang palad, ngayon ang Korea ay maayos na sa pamamagitan ng malaking pagsisikap na makatakas mula sa panganib ng coronavirus sa pamamagitan ng pagkakaisa. Kahit na maraming mga tao ang namatay at maraming mga tao pa rin ang nagdurusa. Ngunit, sa hindi po inaasahan, may ilang mga tao ang wala sa kanilang sarili at gumawa ng hindi kanais-nais na gawain sa ilang mga lugar. Kaya nga kumalat muli ang virus sa lugar na iyon at nagpapatuloy ito hanggang ngayon. Sa tingin ko po, magkakaroon tayo ng pagkakataon na maalaala kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito at kung ano ang dapat nating gawin bilang mga Kristiyano sa pamamagitan ng Biblia kahit na maraming mga paghihirap sa panahon natin ngayon. Alam natin na hindi ito nangyayari ng aksidente. Ito po ay katuparan ng propesiya na sinabi ng Panginoong Hesus na mangyayari sa katapusan ng panahon. Dati, hindi natin naisip ang sitwasyong ito na pagkalat ng virus sa maiksing panahon sa buong mundo ng sabay-sabay. At maraming mga tao, sila po ay nagdurusa kahit pa nagkaroon na dati ng mga virus noong mga unang panahon. Ang sakuna ay kumakalat din sa mundo ng mabilis habang ang ebanghelyo ay ikinakalat sa buong mundo. Ibinibigay ng Diyos ang pagkakataon ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos gamit ang pangangaral ng ebanghelyo mula po sa Jerusalem hanggang sa dulo ng daigdig. Hindi po ito ang pagbibigay ng pagkakataon sa tao na makapamuhay ng mabuting pisikal na buhay sa mundo. Ito po ang pagbibigay ng Diyos ng huling pagkakataon sa kaligtasan sa pamamagitan ng Diyos na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas gamit ang pagtitiis ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad sa mga makasalanan. Ngunit hindi ito alam ng mga tao kahit na ang panahon ng kahatulan ng Diyos. Hindi nila alam ang panahon ng biyaya ay halos tapos na at ito ay dumarating sa harap ng ating mga mata. Nakatingin lang po sila sa kanilang pisikal na buhay sa pamamagitan ng pag-iisip kung paano sila mabubuhay ng maayos sa pisikal na mundong ito. Nagbibigay ang Diyos ng aral sa kanila sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila na walang tunay na kaligayahan at pag-asa at ang plano ng tao ay walang kabuluhan. Nagpapakita ang Diyos ng kaunting kapuutan sa pamamagitan nito. Nagpapakita ang Diyos ng kaunting kapuutan lamang dahil kapag malaking kapuutan ang ipapakita ng Diyos, lubusan po talagang mawawasak ang mga tao. Tiyak po ito. Ipinapakita nito na walang tunay na pag-asa, kapayapaan at kaligayahan sa mundo. Ngunit, hindi pa rin po nila nauunawaan ang tungkol dito at iniisip nila kung paano mabubuhay sa isang bagong mundo pagkatapos nilang makatakas mula sa trahedya o sakunang ito. Ngunit ang mga Kristiyano ay dapat na magising sa panahong ito. Dapat nating malaman sa pamamagitan ng seryosong pag-iisip kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito at ang plano ng Diyos sa kasaysayan ay naisa sa katuparan sa ating panahon. Hindi dapat maligaw ang ating mga puso at mahulog sa kasalanan sa pamamagitan ng walang kabuluhang mga bagay sa mundo gaya ng mga tao sa mundong ito. Lagbis ko pong ninanais na magagawa nating maghintay sa Panginoon na malapit nang dumating at magawa nating mabuhay sa pananampalataya at pag-asang iyon. Kaya gaya ng napag-aralan natin noong nakaraang linggo, ang pamagat po ng ating sermon ngayong araw ay maghanda para sa ikalawang pagdating ni Kristo. Naligtas po tayo sa pamamagitan ng dakilang biyaya ng Diyos sa kasaysayang ito at nabubuhay tayo sa biyaya at katotohanan ng Diyos at sa walang hanggang pag-asa. Nabubuhay tayo sa katapusan ng panahon na sinabi ng Diyos. Sa Mateo 24 verse 33, sabi po, gayon din naman kayo,
Kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Kaya gaya ng sinabi ng Biblia, tiyak po akong nabubuhay po tayo sa panahong makikita na natin ang Panginoon habang tayo ay buhay pa. Kahit saan man tayo maghanap sa Biblia, walang panahon po na gaya ng sa atin. Ang ating panahon ay parehong pinakamahirap at pinakamasayang panahon dahil nabubuhay tayo sa panahon kung kailan tayong mga Kristyano ay pwede nang makita ang Panginoon habang tayo'y buhay pa. Kung gayon, bilang mga taong ninanais ang Panginoon, dapat tayong maghanda para sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Ito ay upang masalubong natin siya sa kanyang pagdating. Kaya sabi po ng Panginoong Hesus sa Matthew 24 verse 42, magbantay kayo sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Alam po natin na malapit na ang ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus, ngunit hindi natin alam kung kailan. Hindi natin alam ang araw at ang oras. Halimbawa po, ang isang buntis na babae ay hindi alam kung kailan ang araw ng kanyang panganganak. Ngunit alam niya kung kailan niya isisilang ang kanyang sanggol. Talagang isisilang niya. Kaya nga naghahanda tayo. Hindi natin alam ang eksaktong araw at oras. Subalit may ilang mga tao ang nagsabi kung kailan darating daw ang Panginoon, ngunit lahat ng mga iyon ay mali. Hindi natin alam ang eksaktong araw at oras, ngunit tiyak na alam natin na napakalapit na ng ikalawang pagdating ng Panginoon. Kaya nga ang ikalawang pagdating ng Panginoon ang huling pag-asa nating mga Kristyano. Sa pagdating ng Panginoon, ang gawain ng Ebanghelyo ay matatapos. At ang pagtitiis at pagtitiyaga ng Diyos ay matatapos na rin. Pagkatapos, bibigyan niya ang mga Hudyo ng huling pagkakataon na matanggap ang kaligtasan. At ang araw ng huling paghatol ay napakalapit na po sa atin. Kaya ito po ay walang duda na tayo po ay nasa mga huling panahon na. Kaya babanggitin ko po ito sa inyo ngayon, ang mga bagay na mangyayari sa huling mga araw. Sa Lucas chapter 12, verse 54 hanggang 56, sabi rin niya sa napakaraming tao, kapag may nakita kayong ulap na tumataas sa kanluran, ay agad ninyong sinasabi na may darating na malakas na ulan at gayon nga ang nangyayari. At kapag nakikita ninyong humihihip ang hanging habagat ay sinasabi ninyo na magkakaroon ng matinding init at ito'y nangyayari. Sabi po, kayong mga mapagkunwari, marunong kayong magbigay ng kahulugan sa anyo ng lupa at ng langit. Subalit, bakit hindi kayo marunong magbigay ng kahulugan sa kasalukuyang panahon? Sinaway po ng Panginoong Hesus ang mga Hudyo. Pagkatapos ng panahon ni Abraham at panahon ng mga lipi, dumating si Jesucristo sa lupain ng Israel gaya ng ipinangako, ngunit walang nakaunawa nito at iba ang kanilang inisip. Iyon ang dahilan kung bakit tinanggihan nila si Kristo. Ngayon, ang Ebanghelyo ay nasa buong mundo na, at ang panahon ng ikalawang pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Ngunit ang mga tao ay wala sa kanilang tamang isipan. At nakikiayon ang mga Kristyano daw sa kanila at nabubuhay gaya ng mga makasalanang mga tao. Sa unang Pedro 4:7, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, kaya kayo magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Ibig sabihin ng magpakatino, alam natin kung ano ang dapat nating gawin at ginagawa natin ito ng tama. Kaya nga, dapat unawain ng mga Kristyano kung anong yugto ng panahon ng Diyos kabilang ang panahon natin. Kaya nga dapat nating ihanda ang ating sarili na salubungin ng Panginoon sa kanyang ikalawang pagdating. Marami pong talata sa Biblia tungkol dito. Kahit na nag-aaral tayo ng mga salita ng Diyos, sinasabi natin, hindi totoong darating ang Panginoon sa ating panahon. Bumalik man siya o hindi, basta gagawin ko ang gawain ko. Kapag ganun, hindi po pananampalataya ito.
Sa Luke 21 verse 11, sinabi ni Jesus na sa mga huling mga araw, magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng tagutom at mga salot. Alam na alam po natin ang tungkol sa talatang ito. Nung isang linggo, binanggit ko po ito sa inyo ang tungkol sa mga tanda ng mga huling araw. Yung mga lindol at tagutom. Tagutom ang labis na kagutuman dahil sa walang pagkain. At upang mabuhay ang mga tao, ang pagkain ang pinaka-mahalaga. Kaya tungkol po sa lindol. Sa Isaiah chapter 5 verse 8, sabi po, kahabag-habag sila na nagdurugtong ng bahay sa bahay, na nagdaragdag ng bukid sa bukid hanggang sa mawalan na ng pagitan, at kayo'y patirahing nag-iisa sa gitna ng lupain. Maging sa Isaiah 24, ang lupa ay lubos na nagiba, ang lupa ay lubos na nasira, ang lupa ay marahas na nayanig. Pagiray-giray na parang taong lasing ang lupa, ito'y gumigiray na parang dampa. At ang kanyang paglabag ay nagiging mabigat sa kanya, at ito'y bumagsak at hindi na muling babangon pa. Ipinropesiya sa Isaiah 24 verse 19, ang lupa ay lubos na nagiba. At naitala din sa Matthew 27 na nagkaroon po ng malakas na lindol noong namatay si Jesus sa krus. Bakit po nagkaroon ng lindol noong namatay si Jesus sa krus? Sinasabi nito sa atin na si Jesus ang nagbigay ng biyaya sa lahat ng mga tao sa mundo, ngunit ang kahatulan ay naitakda na rin. Kung hindi niya tayo bibigyan ng biyaya, hindi niya tayo mahatulan. Kapag tinignan natin ang mga kriminal, pinibigyan sila ng panahon na magsisi, ngunit kung hindi sila magsisisi sa tamang oras, mapaparusahan sila. Alam niyo po, binigyan tayo ng Diyos ng panahon na magsisi. Ngunit yayanigin ng Diyos ang lupa para sa mga taong hindi magsisisi hanggang sa huli. Paano po tayo mabubuhay ng maayos? Ang mga tao sa mundo ay ginagawa ang anumang bagay upang mabuhay ng mas magarbo, komportable, maluhong buhay sa mundo. Nagtatayo sila ng matataas na mga gusali gaya ng sa Tore ng Babel. Naghahanda sila ng mabuhay. Parang mabubuhay ba silang ng libu-libong taon? Kaya sa Apokalipsis 11 verse 13, at ng oras na iyon ay nagkaroon ng isang malakas na lindol at nagiba ang isang ikasampung bahagi ng lungsod. May lugar ba na pwedeng magtago sa ilalim ng lupa? Saan tayo makapagtatago kapag nayanig na ng Diyos at giniba ang lupa? Walang lugar kung saan makapagtatago tayo sa puot ng Diyos. Kukunin ng lindol sa atin ang ating mga tirahan. At labis na sinisikap din ng mga tao na mabuhay ng malusog sa pamamagitan ng paggawa ng mga gamot. Ngunit kung ibubuhos ng Diyos ang mga salot, magiging gaya po tayo ng mga langaw na mamamatay sa pamamagitan lang ng isang spray. Sa Isaiah chapter 51 verse 6, at silang naninirahan doon ay mamamatay sa gayunding paraan. Kaya lahat ay walang kabuluhan. Alam natin na itinuturo sa atin ng Biblia ang aral na walang tunay na kaligayahan at pag-asa sa mundong ito sa pamamagitan ng mga tunay na aral ng buhay. Kaya nga, dapat na tunay na unawain ng mga Kristiyano ang panahong ito. Ngayon po, ang COVID-19 ay kumakalat na sa buong mundo. Sa higit na 120 na bansa sa maiksing panahon. Kaya nga, maraming mga tao, higit 100,000 ang namatay at libu-libong mga tao ang may sakit sa buong mundo at patuloy po itong dumarami. Isa po itong terribleng salot na hindi pa nagaganap sa mundo. Ang mga salot na gaya nito ay naisulat sa Biblia. Hindi natin magagamot ang virus na ito hanggang ngayon. Wala pa pong nahahanap na gamot. Subalit, umaasa po tayo na madali na pong mawawala ang virus na ito. Sa tingin ko po, hindi ang virus na ito ang huling hatol ng Diyos, kaya lilipas din ito sa madaling panahon. Ito ay pagkatapos ng coronavirus. Ano po ang mangyayari kapag wala na ang COVID-19? Ang ilan ay may pag-asa. Ang ilan naman po ay may mga alalahanin. At ang ilan ay may mga takot. At may ilang nagsasabi na hindi na magiging kagaya ng dati pagkatapos po ng COVID-19.
May ilang nagsasabi na isang malaking bagsak ng ekonomiya o pagbagsak ng ekonomiya ang mangyayari at magiging magulo talaga ang politika. Maring isang hindi mailarawang panahon ng pagbabago ito. At sa pamamagitan ng Biblia, sinabi ng Diyos ang maraming magaganap sa katapusan ng panahon. Kaya magulo na ngayon ang politika. Ang dami na pong nangyayaring kaguluhan dahil po sa salot na ito. At gamit po ang Biblia, sinabi ng Diyos ang maraming kaganapan na mga magaganap sa katapusan ng panahon. Dahil ng alam natin ayon sa Biblia, mula Genesis hanggang Revelation, ang mga gawain ng Diyos ay naisulat at ang mga gawain din po ng dyablo na humahadlang sa gawain ng Diyos. Binanggit po yan mula Genesis hanggang Revelation ang patuloy na pagsalungat ng dyablo sa Diyos. Mula sa kasaysayan ng halamanan ng Eden hanggang sa huling digmaan. Kumikilos ang Diyos sa mundo at si Satanas ay kumikilos din laban sa Diyos. May dalawang ganitong mga gawain, magkasalungat sa isa't isa. Dapat nating malaman ang dalawang gawain ito. Kung hindi natin alam ang pandaraya ng manluloko, maaari niya tayong madaya. Kaya dapat nating malaman ang pandaraya ng sinungaling. Ito po ay upang hindi po tayo madaya. Dapat nating malaman ang lihim nito pong si Satanas. Dapat huwag tayong maging ignorante sa kanyang mga ginagawa. Sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11, at ito ay aming ginagawa upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi mangmang tungkol sa kanyang mga balak. Dapat nating malaman ang mga balak ni Satanas upang hindi po tayo madaya. Sa ngayon, maraming mga tao ang naniniwala sa maraming mga kasinungalingan dahil po dinaya na sila ni Satanas. Sa halamanan ng Eden, dinaya sina Adan at Eva sa pamamagitan ng kasinungalingan ni Satanas. At dapat na magkaroon ng puot at kahatulan ng Diyos dahil po doon. Ang mga pinalayas mula sa halamanan ng Eden ay dumami at nakagawa muli ng kasalanan. Kaya nga pinarusahan sila ng Diyos sa baha. At pagkatapos ng baha, gaya ng alam na alam nyo, ang mga inapo ni Noe ay nagtipon sa lupain ng Shinar, ang dating lugar ng mga ilog Tigris at Euphrates ng halamanan ng Eden. Bumaba sila mula sa mga bundok ng Ararat. Kaya nga, kung titignan natin pagkatapos nun sa Genesis chapter 11 mula verse 3 hanggang 4, sinabi nila sa isa't isa, sabi po nila, hali kayo, tayo gumawa ng mga tisa at ating lutuing mabuti. At ang kanilang bato ay tisa at alkitra ng kanilang semento. Sinabi nila, hali kayo, magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit at gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. Baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa. Ito ngayon ang tore ng Babel. Muli silang tumindig laban sa Diyos pagkatapos ng baha. Sabi nila, hali kayo. Tayo'y gumawa ng mga tisa at ating lutuing mabuti. Magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit. Ngayon, paano sila makakaabot hanggang sa langit? Kaya ito po ay kahangalan. Sinabi pa nila, at gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. Nais nilang tawagin ang pangalan ng tao, hindi ang pangalan ng Diyos. Ito po ngayon ang kaisipan ng humanismo na gawin ng mundo para sa tao na hindi nangangailangan ng anumang tulong mula sa Diyos. Kaya bumaba ang Diyos upang tignan sila. Sila po ay wari pong mga hangal. At dahil po dito, pagkatapos po silang magtayo sa kanilang kahangalan, sila po ay ikinalat ng Diyos. Ganyan po ang nangyari sa tore ng Babel. Alam niyo po, isang araw, naglagay po ako ng bulaklak sa maliit na paso sa bahay. Maraming langgam ang nagtipon sa bulaklak. Napakaraming mga langgam. Naging bahay ng mga langgam, yun pong bulaklak. Kaya naisip ko po,
Kung hindi ko aalagaan ang bulaklak, ay mamamatay iyon. Kahit ano po ang ginawa ko, diniligan ko po ito ng tubig, ginamit ko po yung hose at nawala ang mga langgam. At bigla naisip ko po ang tungkol sa Tore ng Babel. Kaya pa sinabi ng Diyos, anong sinabi nyo? Bayan nyo? Upang maabot ninyo ang langit? Nang ginulo ng Diyos ang kanilang mga wika, wala na po silang kayang gawin pa. Madali na lang po itong natapos. Mabuti na lamang at hindi sila pinarusahan ng Diyos sa lahat ng oras. Sa Genesis chapter 8 verse 22, sabi doon, habang ang lupa ay nananatili, ang paghahasik at pag-aani, ang tag-init at taglamig, ang araw at gabi ay hindi hihinto. Alam ito ng lahat, habang ang lupa ay nananatili, ibig sabihin ng sanlibutan ay hindi magpakailanman. Kapag dumating na ang oras, mawawala na ito. Katulad ng sinasabi ng Biblia, ang langit at ang lupa ay lilipas. Sabi po, ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. Apocalypse 21 verse 1. Katulad ng salitang ito, ang sanlibutan ay hahatulan ng Diyos. Magkakaroon ng kakilakilabot na paghuhukom na magmumula sa Diyos. Sa 2 Peter chapter 3 verse 6 to 7, sabi po na sa pamamagitan din nito, ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Ngunit sa pamamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao. Dati po, ang parusa sa Sodoma at Gomora sa pamamagitan ng apoy ay nagpapakita ng huling paghuhukom ng Diyos na hahatulan niya ang sanlibutan sa pamamagitan ng apoy. Totoo po ito. Ang panghuli ay ang paghuhukom gamit ang apoy. Dati po, ang ibig sabihin ng tubig ay ang hustisya ng Diyos. Hinatulan ng Diyos sa pamamagitan ng tubig ang mga nagkasala ayon sa kanilang mga budhi at sa salita ng Diyos. At sa pamamagitan naman ng apoy, ang mga nagkaila sa biyaya ng Diyos at pag-ibig ng Diyos, sila'y mahatulan. Hindi ito maikukumpara sa kasalanan ng paggawa ng kasamaan, kaya may paghukom sa pamamagitan ng apoy. Sa Hebrews chapter 10 verse 28 at 29, sabi po, ang sumuway sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay walang awang namamatay. Gaano pa kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Itong kasalanang hindi na maaaring maibalik pa. Malapit nang dumating ang huling paghuhukom ng Diyos. Si Phanias chapter 1 verse 2 at 3, sabi rin po, aking lubos na lilipulin ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa. Sabi ng Panginoon, aking pupuksain ang tao at ang hayop, lilipulin ko ang mga ibon sa impapawid at ang mga isda sa dagat, at ang katitisulang kasama ang masasama. Aking aalisin ang sangkatauhan sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Sa parehong chapter sa verse 18, sabi po, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa araw ng puot ng Panginoon. Sa apoy ng kanyang naninibugong puot, ang buong lupa ay matutupo, sapagkat isang ganap at biglang paglipo lang kanyang gagawin sa lahat ng naninirahan sa daigdig. Anong silbi ng kapangyarihan ng siyensya ng tao sa paghuhukom ng Diyos? Sa panahon ng baha noon po, ang mga isda sa dagat ay hindi namatay. Ngunit sa mga huling araw, ang mga ibon sa himpapawid, ang mga maiilap na hayop, at ang mga isda sa dagat ay malilipol. Hindi ito nangyari noong nakalipas na panahon. Ngayon ito ay darating, yung pong paghuhukom sa apoy. Muling sinabi ng Biblia ng detalyado na ang puot at kakilakilabot na paghuhukom ng Diyos ay darating. Ang mga puwersang ito na laban sa Diyos, ang dyablo ang kumikilos sa likod ng pagtayo ng Tore ng Babel. Alam niyo po ano pong ginawa niya? Sabi niya, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok ng pinagtitipunan sa malayong hilaga. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan.
Kaya pinalayas ang mapagmataas na dyablo at patuloy pa rin niyang hinihipan ng pagmamataas ang mga tao. At kasabay niyo na dinadayan niya ang Diyos at patuloy niyang hinihimok ang mga tao na sumalungat sa Diyos. Ito po ay nagpapatuloy sa kasaysayan. Ang Imperyong Babylonia ay tinatag kung saan itinayo ang Tore ng Babel. Ang Imperyong Babylonia ang isa sa mga kumakatawan sa mga bansang humahamon sa gawa ng Diyos gamit ang dakilang kapangyarihan. Ang kapangyarihan upang maipatayo ang Tore ng Babel na ito ay magpapatuloy hanggang sa hinaharap po. Ang huling puwersa ng Babylonia sa mga huling araw, mangyayari. May mga gatong bagay na nangyayari ngayon na tulad ng sa Tore ng Babel, kung saan hinahamon ng mga tao ang Diyos. Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Kaya sabi dito sa ating main scripture sa Awit chapter 2, ang Awit chapter 2 ay naisulat sa pamamagitan ni David na hari ng Israel 3,000 years na po yung nakakalipas. At ito ay salita ng propesiya kung ano ang mangyayari sa nakaraan, ngunit higit sa lahat ay sa mga huling araw. Kaya't ito ang mangyayari sa mga huling araw. At nagulat ako noong nabasa ko po ito pong Awit chapter 2. Nag-aalala po ako kung paano ko po itong maipapaliwanag ng maayos. Subalit, kailangan ko po itong sabihin sa inyo. Dito sa Awit chapter 2 verse 1, sabi, bakit nagsasabwatan ang mga bansa at sa walang kabuluhan ang mga bayan ay nagpaplano? Bakit? Sabi po, bakit nagsasabwatan ang mga bansa at sa walang kabuluhan ang mga bayan na nagpaplano? Hindi akma sa mga tao na hamunin ng Diyos. Ang puot ng mga bansa ay tumutukoy sa buong mundo. Yung mga bansa, napupuot sila. Bakit sila napupuot? Ito po ay puot laban sa Diyos. Siyempre, ito ay gawa ng dyablo. Ang puot ay pumapatay ng tao, sanhi ng digmaan, humahamon sa Diyos at sanhi ng malubhang problema. Kaya sa walang kabuluhan ng mga bayan ay nagpaplano. Yan po ang kanilang ginagawa. At sa walang kabuluhan ng mga bayan ay nagpaplano. Alam niyo po, mayroon pong kasabihan na kahit gaano pa man subukan ng mga tao na tumalon, sabi po ng kasabihan, sila pa rin ay parang mga garapata lamang. Bagaman subukan nilang hamunin ng Diyos at gumawa ng maraming plano, kahit tumalon po sila, garapata lamang po sila sa harapan ng Diyos. Sila ay dudurugin. Kaya sa walang kabuluhan, ang mga bayan ay nagpaplano, sabi po dito. Wawasakin ng Diyos ang lahat ng pamamala ng mga bansa, kaya sa walang kabuluhan, ang mga bayan ay nagpaplano. At sabi po, inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili. Ang mga hari ng mundo ay ang mga namumuno. Sabi dito mga hari, sila po ang mga politikong nangingibabaw sa mundo. Inihahanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili. At ang mga pinuno ay nagsisangguni, sabi po sa verse 2. Ang mga pinuno ay nagsisisangguni. Hindi lahat ng mga bansa ay tumatanggap ng biyaya ng Diyos, ngunit patuloy ang puot sa Diyos. Nagagalit sila sa Diyos. Kaya sa kawalang kabuluhan, ang mga bayan ay nagpaplano. At ang mga pinuno ay nagsisisangguni. Ito po ang pagkakaisa kung ang mga namumuna sa mundo ay sumasangguni ng sama-sama. Kaya nga gumagawa sila ng maraming plano. Sumasangguni, sama-sama po sila. Laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis na nagsasabi. Kaya kung iisipin po, ang munting nilikha na nilikha sa pamamagitan ng Diyos, yan ang tao, ay lumalaban sa Diyos na tagapaglikha. Hindi ba kaawa-awang kwento ang bagay na ito? Sumasangguni sila ng sama-sama laban sa Panginoon at laban sa kanyang binuhusan ng langis. Si Kristo ang siyang binuhusan ng langis ng Diyos. Alam niyo po, sinulat ito 1,000 years bago dumating ang Panginoong Jesus. Ano ang ibig sabihin ng laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis? Alam niyo po, tinubos ng Panginoong Hesus ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay.
Ang biyayang may kakayahang makapagligtas ay ipinangangaral mula sa Jerusalem hanggang sa kadulu-duluhang bahagi ng mundo at may mga taong naniniwala sa biyaya at nananampalataya. Opo, mayroon po. Ngunit may mga taong laban sa Diyos at kay Kristo hanggang sa huli. Kaya dito sa Awit chapter 2 verse 3, ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin. Ang kanilang panggapos, sabi po, ay ating lagutin. Ito ang iniisip nila, ano ang ginagawa ng Diyos, sabi nila. Kaya itatapon ang kanilang mga panali mula sa atin. Hindi po hinahayaan ng Diyos ang kasalanan ng mga taong ito na nabubuhay sa pamamagitan ng pagnanasa ng kanilang mga katawan. Pinamamahalaan ng Diyos ang kalayaan ng mga tao. Kung hinayaan ng Diyos ang isang tao na mabuhay ayon sa kanyang sarili, magagawa nila ang lahat ng uri ng kasalanan at magkakaroon ng napakaraming problema sa mundong ito at ang mundong ito ay magiging impyerno. Kaya nga, magligtas ka. Huwag kang magkasala. Mabuhay ka ng may kabaitan. Paglingkuran mo ang Diyos. Subalit ayaw nila ang mga ito. Sabi nila, hindi ko kailangan yan. Hindi namin kailangan yan, sabi nila. Iniisip nila na pinamamahalaan nila ang kanilang kalayaan. Kaya nga, hindi namin kailangan yan, sabi nila. Mabubuhay kami sa kagustuhan namin. Ibig sabihin nito, puputulin namin ang mga bagay na may kaugnayan sa Diyos at aalis kami sa pamamahala ng Diyos. Dito sa Awit chapter 2 verse 3 naman, sabi, at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin. Malaya tayo mula sa plano at kautusan ng salita ng Diyos at mabubuhay tayo ng malaya. Ang mga bagay na ito ay patuloy na nauulit sa kasaysayan. Ngayon, sa mga huling araw, ang buong mundo ay nagkakaisa, nahayagang talagang nagkakaisa silang lumalaban sa Diyos. Ganyan po ang nangyayari ngayon sa ating panahon. Nauulit ang kasaysayan. Totoo po. Lagyan po natin ng bookmark o tanda ang Biblia dito po sa awit at tignan muna natin sa Gawa chapter 4. Verse 25 at 26. Gawa chapter 4, verse 25 at 26. Verse 25 at 26. Ikaw na nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David na iyong lingkod, bakit nagalit ang mga hintil at nagbabalak ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan? Verse 26, ang mga hari sa lupa ay naghanda upang lumaban at ang mga pinuno ay nagtipon laban sa Panginoon at laban sa kanyang Kristo. Sa verse mula po sa awit chapter 2, sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David na iyong lingkod, bakit nagalit ang mga hintil at nagbabalak ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan? At sa verse 26, ang mga hari sa lupa ay naghanda upang lumaban at ang mga pinuno ay nagtipon laban sa Panginoon at laban sa kanyang Kristo. Kaya matapos ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, sinabi ng mga alagad sa mga Hudyo sa Aklat ng Mga Gawa, ginawa siya, sabi nila, ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Yan ang sabi nila sa Gawa chapter 2, verse 36. Pagkatapos sinabi ng mga Hudyo, anong sabi po nila? Bilang tugon, huwag ninyong sabihin iyan sa amin. At pinagbantaan, binugbog ng mga Hudyo, yun pong mga apostol. Pinagbantaan nilang patayin sila kapag sinabi o binanggit muli nila ang bagay na ito. Sa panahong iyon, nagtipon ng mga Kristyano at umiyak sa Diyos at nanalangin po sila. Dahil sila po ay pinagbantaan ng mga Hudyo, sinabihang huwag muling ipangaral ang tungkol sa bagay na ito. Dati po, nakinig si Herodes at Poncio Pilato sa mga Hudyo, bagaman alam nilang mali iyon. Dapat na sabihin ng hukom na ang kasinungalingan ay kasinungalingan at ang mali ay mali.
Noon po inosente ang Panginoong Yesus. 3 ulit niyang sinabi na inosente si Jesus, ngunit nagkaroon siya ng pinakamalaking illegal na paghatol sa buong kasaysayan ng kanyang ibigay si Jesus sa krus. Maaari ba siyang makatakas sa paghuhukom ng Diyos? At nakipagtulungan si Poncio Pilato sa mga hintil at sa mga Israelita upang sumalungat sa binuhusan ng langis ng Diyos ang banal na lingkod na si Jesus. Ngayon, ang mga puwersang politiko ng mga hintil at ang mga puwersang relihiyon ng Israel ay nagtutulungan na rin po upang sumalungat sa ating mga Kristiyano, maging salungat kay Kristo. Maging sa mga huling araw, ang lahat ng mga puwersang politika at puwersa ng mundo at ang mga puwersang relihiyon ng mga Kristyanismo o Kristiyano at ang lahat ng mga puwersang relihiyon sa buong mundo ay binabasag ang huling plano ng Diyos at inihahanda na ngayon yung pong tinatawag na puwersa ng Babilonya laban kay Kristo. Kaya nagsasama-sama po sila para maihanda, maitatag ang tinatawag na puwersang Babilonya at ito po ay sasalungat kay Kristo. Alam niyo po ba ito? Isang malaking sabwatan po ang nangyayari sa mga huling araw sa ating panahon. Alam niyo po ang Ebanghelyo na ang bugtong na anak ng Diyos ay namatay at muling nabuhay mula sa krus at maililigtas sa mga tao sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay ibinabahagi sa buong mundo. Alam natin yan. At iniusig nila tayo, iniusig po nila ang iglesia ng Diyos. Siyempre, ito po ay malinaw na gawain ni Satanas. Ngayon, ito na ang huling pagkakataon. Huling pagkakataon. Ang lahat ng mga hindi nagsisising puwersa, sila po ay nagsasama-sama na may puwersang politika. Mula ang mga Kristiyano at lahat ng iba pang mga puwersang relihiyon ay nagsisimula na ngayong kumilos laban sa Diyos at kay Kristo. Gaya po ng alam na natin, sino ang sasalungat sa Diyos sa huli? Ang salitang kalaban ay tumutukoy walang iba sa Antichrist, ang kalaban ni Kristo na salungat kay Kristo. Sa katotohanan, ang entablado kung saan magpapakita si Antichrist ay talaga pong inihahanda na. Lalabas ito pong si Antichrist upang salungutin si Kristo, kaya nga Antikristo. Ngayon po ay pinagsasama-sama na nila yung pong 3 bagay. Ano po ito? Pandaigdigang relihiyon, ekonomiya at politika. Dapat po nating malaman ang mga ito ngayon. Ginagamit ng mga politiko ang relihiyon at ginagamit naman ng mga relihiyon ang mga politiko. Alam niyo po, noong 1986, tinipon po ni Pope John Paul II ng Italy ang 40 religious leaders na kumakatawan mula po sa buong mundo. Tinipon sa Assisi, ito po yung banal na lungsod ng Italy, upang sila po ay magdaos ng World Peace Prayer Meeting. Nanalangin siya na ito ang dakilang kapistahan para sa pandaigdigang kapayapaan na nangingibabaw sa lahat ng mga bansa at relihiyon. Alam ko na ang Papa ng mga Katoliko, siya po yung promotor o nangunguna rito. At ang kumakatawan naman sa mga Kristiyano ay yung pong samahan ng World Council of Churches. At ang World Christian Union at ang lahat ng mga relihiyon ay talaga pong nagsasama-sama at kumakailan lamang po ay itinatag po nila yung pong tinatawag na Elijah Institute for Religious Integration. Kailan po ito? Noon pong June 14, 2017. Sinasabi na ngayong taon, doon po sa Amsterdam, sa Netherlands, ay magkakaroon ng pinagsamang seremonyang pan-relihiyon.
Gayunpaman, talaga pong may kakaibang nangyayari na po ngayon. Pinagsasama-sama na po nila yung pong mga relihiyon at gumagawa ng tinatawag nilang pinagsamang seremonyang pan-relihiyon. Mayroon ng tinatawag na the World Religious Integration Movement. Nangyayari na po yan, matagal na panahon na po. Kaya sinisikap po nilang magsama-sama. At ito po ay talagang pinangungunahan ng Papa ng mga Katoliko. Tulad po ng alam na natin, hindi ito ang kaarawan ni Jesus, yung pong December 25. Tawag nila Pasko. Ang mga Buddhist noon ay pumunta sa church upang ipagdiwang ang Pasko. Sa ibang panahon naman po, noong nakaraan, ang mga kinatawan naman ng mga Kristiyano daw ay pumunta naman sa templo, doon po sa templo ng Buddha upang ipagdiwang yung kaarawan ni Buddha. Kaya kung titignan, parang magkaibigan na sila ngayon, palakaibigan na sila sa panahon ngayon. At sinabi pa nila, Kristiyano lang ba ang may kaligtasan? Lahat ng relihiyon ay may kaligtasan, sabi po nila. Paano po kumikilos ang katotohanan sa lahat ng mga bagay na ito? May sasakatubaran ba ang katotohanan dito? Hindi po. Mayroon lamang isang katotohanan. Lahat ng uri ng kasamaan ay nagsasama-sama, ito ay upang makagawa ng isang ganap na kapangyarihan. Isang puwersang salungat sa katotohanan. Kaya nagsasama-sama sila upang salungatin ang katotohanan. Tingnan natin sa Apocalypse chapter 18. Chapter 18 verse 2. Apocalypse 18 verse 2. At siya'y sumigaw ng may malakas na tinig na nagsasabi, Bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonya, ito'y naging tirahan ng mga demonyo, pugad ng bawat espiritong karumaldumal at pugad ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Dito po, sabi bumagsak ang dakilang Babilonya. Habang bumabagsak ang dakilang Babilonya, lubusan itong dinudurog ng Diyos. Ngayon, ano po ito? Ang dakilang Babilonya ay tumutukoy sa puwersang gawa ng tao sa halip na simpleng kaharian na ginawa sa pamamagitan ng ilang mga tao. Ano ang naroon? Ito ay tirahan ng mga demonyo. Sabi po dito, ito ay naging tirahan ng mga demonyo, pugad ng bawat espiritong karumaldumal at pugad ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Lahat ng uri ng demonyo sa buong mundo ay nagtitipon, sila po ay nagsasama-sama. Sabi dito, bawat espiritong karumaldumal. Ito po ang espiritu ng kasamaan. At bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Alam niyo po, ang ibon na ito ay tumutukoy sa dyablo na hawak ang kapangyarihan ng himpapawid. Ito ay naging lugar ng pagtitipon ng Katolisismo, Judaismo, sekular ng mga Kristiyano, mga Muslim, Hinduismo, Budismo, lahat ng uri ng sinaunang mga relihiyon, lahat ng uri ng mga demonyo, at iba pa, ay nagsasama-sama upang lumikha ng relihiyosong Tore ng Babel. Ito ngayon ang tinatawag na World Religion Integration. Ito ang puwersang humahamon sa Diyos. Kaya dito po sa verse 4, sabi, At narinig ko ang isa pang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan, at huwag kayong makibahagi sa kanyang mga salot, sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay nagkapatong-patong na umaabot hanggang sa langit, at natatandaan ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. Sabi po, bayan ko. Ito po ay isang babala hindi lamang para sa kaligtasan ng mga Israelita sa huli, kundi para rin sa mga ignoranteng Kristiyano na hindi alam kung ano ang mangyayari sa huli. Ang mga ligtas ay dapat pong makinig nito. Sinasabi sa Biblia, bayan ko. Sabi po, bayan ko. Magsilabas kayo, bayan ko. Sinabi po, magsilabas kayo sa kanya. Ibig sabihin po, lumabas sa isang babae. Sino po ang babaeng ito?
ang babaeng bumagsak. Lumabas. Ang babaeng bumagsak ay inilarawan po sa Santiago chapter 4 verse 4. Sabi doon, mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sa Revelation chapter 17 at 18, mayroong tanyag na mahalay na babae at ang kanyang mga anak na babae. At ang tanyag na mahalay na babae na tinutukoy dito ay ang relihiyong Katoliko. At ang mga anak na babae ng mahalay na babae ay ang mga bumagsak na mga protestanteng Kristyanismo. Kaya sabi, magsilabas kayo. Come out, sabi po sa English. Magsilabas kayo sa Kanya. Tinignan ko po ang English translation ng Revelation chapter 18 mula verse 1, at ang salitang she, o yun pong her, ay binanggit ng 26 na beses. Ang she ay ang mahalay na babae na sumisimbolo sa bumagsak na church. Kaya ito po ay isang seryosong problema na dapat nating malaman. Ito po ay isang lugar kung saan nagtitipon ang lahat ng uri ng demonyo. Opo, isa pa po ay ang economic integration. Ang buong mundo ay gumagawa na ngayon ng iisang sistema sa ekonomiya. Ang mundo ay gumagawa ng tinatawag nilang regional economic blocks. Nagawa na nila ito gaya ng ASEAN, EU, NAFTA at iba pa. At sa huli, ang mundo ay gagawa ng one economic system. International Economic and Financial Integration ng tawag. Hindi magtatagal, aalisin na ng mundo ang lahat ng uri ng pera o yun pong currency na ginagamit sa bawat bansa at gagawa na po sila ng bagong pera. Kaya mayroon pong economic integration plan. Sa hinaharap, lahat ng perang papel ay aalasin at ang mundo ay gagamit ng electronic money. Ang mga tao, alam natin, sila po ay tatatakan sa kanilang kanang kamay at sa noo at gagamitin ito sa mga transaksyon gaya ng pagbili at ng pagbibenta. Ang economic integration na ito ay magaganap. At ano po ang susunod? Susunod po ay ang political integration naman. Para sa layunin ng kapayapaang pandaigdigan, ang politika sa lahat ng panig ng mundo ay magiging isa. Sinusulong po nila yan. Sinasabi ng mga tao na kung ang politika ay hindi magkakaisa, ang nuclear war ay hindi talaga mapipigilan. Sa hinaharap, magkakaroon din po ng global economic crisis at sasabihin ng mga tao na ang tanging paraan upang malampasan ng economic crisis ay ang pagtatayo ng political order. New political order. Kung titignan nyo, ang mga diktador ay lagi pong nagmumukhang superstar sa oras ng kaguluhan sa ekonomiya at sa kaguluhan sa politika. Gaya po ng isang tao na kayang solusyonan ang lahat ng uri ng problemang iyon, ganun po sila. Alam niyo po, pagkatapos po ng World War I, si Hitler po ay nagmukhang isang tagapagligtas noong ang Germany ay nakaranas ng kaguluhan sa politika at naghirap ang ekonomiya. Ang mga Aleman ay nagulantang at sinabi nila, siya ang ating tagapagligtas. Kaya sabi nila, "Hi, Hitler!" sabi po nila. Lahat sila ay nabaliw. Kaya ang mga pinuno ay nagsisangguni. Ang Germany na nagmukhang kayang sakupin ang mundo, eventually ay nawasa. Ang ganyang kasaysayan at mga kwento po ay paulit-ulit, patuloy na nauulit-ulit. Ngayon, ang balak na itayo, ito pong one-world government, palihim po na ginagawa nila ito. Kaya ang mga pinuno ay nagsisangguni. Mayroon pong isang bagay na dapat nating pag-isipan ngayon. Ang mga Israelita po ay ang bayang pinili ng Diyos. Gayunpaman, dahil sa kanilang mga kasalanan laban sa kautusan ng Diyos at dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan,
Winasak ng Diyos ang kaharian ng Juda bago dumating si Jesucristo. Ang templo na itinayo ni Solomon ay nasunog at ang mga Israelita ay dinala po sa Babylonia at sila po ay namuhay bilang mga bihag sa loob ng 70 years. Yan po ay noong 586 BC. Siyempre po nakabalik sila sa kanilang bayan ayon sa pangako na babalik sila sa lupain ng Israel pagkatapos po ng 70 years. At alinsunod sa sinasabi po ng Biblia, nangyari po ang lahat sa kanila. Gayunpaman, ang Israel ay kinakailangang magdusa bilang kolonya sa ilalim ng kapangyarihan ng mga Babylonia. Kaya napasa ilalim po sila sa Babylonia, sa Persians, mga Greek, at sa imperyo ng Roma. Pinagpasapasahan po sila. Kaya inasahan ng mga Hudyo na ang Kristo na ipinangako ng Diyos ay darating at tatalunin ng Roma at magiging malaya ang Israel. Subalit ang plano ng Diyos ay isakatuparan muna ang pagliligtas ng mga kaluluwa ng mga tao sa pamamagitan ng pagpako kay Kristo sa krus at ang muling pagkabuhay bago maitayo ang kaharian ni Kristo sa lupa. Ang plano ng Diyos ay ihanda ang mga mamamayan ng langit sa pamamagitan ng pagliligtas ng mga kaluluwa ng tao mula sa kasalanan, kamatayan at sa kapangyarihan ni Satanas sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo mula po sa Jerusalem hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Sapagkat itinakwil ng mga Israelita si Kristo, ano nangyari? Ikinalat sila sa buong mundo sa loob po halos ng 1,900 years at saan man po sila pumunta, nagdanas sila ng lahat ng uri ng kahirapan, pinahirapan sila at pinagpapatay. Bagamat winasak ang Israel, ipinangako ng Diyos na panunumbalikin ng Israel sa huling mga araw upang maipakita na ang Diyos ay buhay. Na ang Diyos ay hindi patay. Inisip ng mga tao na mga Israelita ay ikinalat sa buong mundo at sila ay pinatay at pinahirapan. Subalit, pag-isipan niyo po ang bagay na ito. Sa loob po ng 2,600 years mula noong bumagsak ang bansa nila, at sa loob ng halos 1,900 years pagkatapos silang paalisin sa kanilang lupain, ang mga Hudyo ay tinaratong parang mga basura lamang. Subalit upang makaligtas, sabi po, malibang ang Panginoon ng mga hukbo ay mag-iwan sa atin ng ilang nakaligtas, naging gaya sana tayo ng Sodoma at naging gaya sana tayo ng Gomora. Isaiah 1:9. Opo, totoo po, ang Diyos ay hindi nag-iwan ng napakaliit na lalabi. Kung hindi siya nag-iwan, nawala na sana ang Israel sa lupa. Subalit kung paano ngang tuod ay naiiwan at ang usbong ay sumisibol ulit, kahit pa ang puno ay naputol na, itinira ng Diyos ang iilan sa kanila. Kasabi po, sapagkat bagaman ang iyong bayang Israel ay magiging parang buhangin sa dagat, tanging ang nalabi lamang sa kanila ang babalik. Ang pagkawasak ay naiutos na inapawan ng katwiran, sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo ay gagawa ng lubos na kawasakan gaya ng iniuutos sa gitna ng buong lupa. Isaiah 10:22-23. Napag-aralan po natin ito noong nakaraan, tanging ang nalabi lamang sa kanila ang babalik. Ang mga salita ni Isaías na ipinahayag halos 2,700 years na po ang nakalipas ay naisakatuparan mga ilang dekada pa lang ang nakalilipas sa atin po mismong panahon. Kanong pong May 14, 1948, ang Israel naging malayang bansa at ang mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo ay bumalik sa kanilang lupain at naging isang malakas na bansa. Bakit? Ito ay sapagkat malapit na ang panahon upang hatulan ng Diyos ang umaapaw na katwiran, yung hatulan niya ng umaapaw na katwiran ng mundo. Ang panunumbalik ng Israel ay ang pinakamalinaw na tanda ng panahon upang hatulan ng Diyos ang mundong ito. Hindi ko po alam ang eksaktong araw, ngunit 70 taon nang nakalilipas mula noong naging malaya ang Israel. Kasabi po, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito.
Tiyak po na tayo ay nabubuhay na sa mga huling araw kung saan nakabalik na ang Israel. Ngunit ang Hudyo po, inapak-apakan saan man sila mapunta noon, lalo na noong World War II, 6 million na mga Hudyo ang pinatay sa Europa sa loob lamang ng isang taon. Tama po ba? Ngunit ano po ang sinabi ng mga Hudyo ngayon? Sabi nila, napatawad na namin ang lahat ng ito, subalit hindi namin ito makakalimutan. Sa harap po ng United States Holocaust Memorial Museum, nakasulat po sa English, sabi nila, forgive but not forget. Upang makapagpatawad po, kailangan nilang kalimutan. Kapag sinabi mo po na napatawad mo na ang isang tao, ngunit sasabihin mo pa rin, may ginawa kang mali sa akin noon. Ibig sabihin, hindi mo pa po siya napapatawad. At ibig sabihin po, balang araw, ibig mong gumanti. Sinasabi po ng mga Hudyo, balang araw gaganti kami. Alam niyo po mga brothers and sisters, alam niyo po ang dalawang pangunahing kaisipan ng Hudyo. Sila po ay may dalawang kaisipan. Ang dalawang pangunahing kaisipan ng mga Hudyo ay nakakatakot po. Ang isa po ay ang prinsipyo ng paghihiganti laban sa mga hintil. Ibig sabihin po, gaganti sila. Ayon sa kanilang prinsipyo, ngipin sa ngipin, mata sa mata at buhay sa buhay. Yan po ang paghihiganti nila sa mga hintil. Paano po sila maghihiganti? Wawasakin ba nila ang buong mundo? Hindi po ganyan ang ibig sabihin. At ang isa pa pong pangunahing kaisipan nila o yung pong prinsipyo ay ang pagiging iisa ng mundo. Ito po ay ang pag-isahin ng mundo at gumawa ng iisang bansa at pamumunuan ito ng mga Hudyo. Kaya ito po mga brothers and sisters ay hindi po teorya lamang. Paano ito gagawin ng mga Hudyo? Ang plano pong iyan ay handang-handa na halos ngayon po mismo. Patuloy po ang pag-unlad ng kanilang ginagawang hakbang na gawin na one-world government ang mundo. Alam niyo po ba yung tinatawag na Protocols of Zion? Nasabi ko na po itong noon, ngunit maraming tao ang hindi pa ito alam. Dinala ko po itong libro ko na tinatawag na Protocols of Zion. Nasa bookshelf ko po ito, ngunit hindi ko na po nakita agad. Maliit na libro lamang po, at ang ibang version ay medyo makapal. Hindi gaya nito. Ang nilalaman po ng librong ito ay nakakatakot habang binabasa. Grabe po. May makapal po nito at meron din pong manipis lang. At alam niyo po, ito pong Protocols of Zion, noon pong August 27, 1897, ang mga Zionists ay nagdaos ng unang meeting sa Basel, Switzerland. Ang Zionism po ay isang kilusan para sa mga Hudyo upang makabalik sila sa kanilang bayang Israel. Kaya nagkaroon po sila ng first meeting, nagpulong ang mga Jewish representative noon. Sa tingin ko, hindi po isang individual ang may gawa nito. Hindi lang po isa. Kalaunan po ay ginawa po itong isang libro nung unang bahagi ng 20th century. Kaya hindi po nagtagal nakagawa ng isang libro. Nangyari po ito 20th century at una itong naisalin sa Russian version, tapos nagkaroon ng German version, French, English at iba pa. Pagkatapos itong mabasa ng mga tao, nasasabi nila na ito ay isang mahiwagang kasulatan. Sabi nila mahiwagang kasulatan sa kasaysayan ng mundo. At ito po ay isang aklat na nagdulot ng takot at pagkabalisa sa maraming mga tao na nakabasa nito. Alam niyo po, nagpunta po ako sa Washington DC, sa Amerika, at maraming beses na po akong nakadalaw sa Holocaust Museum, at tinatawag po ito na Zion Protocol, ang Jewish World Revolution Plan. Ito po yon. Sa ibang salita, ito po ay ang mga alituntunin ng pananakop ng mga Hudyo sa buong mundo. Naglalaman po ito ng tungkol sa pananakop at pamumuno nila sa buong mundo na naisalin sa iba't ibang wika ng bawat bansa at matatagpuan ito dito sa aklat na ito. Ngunit,
Sabi po nila na ito ang pinakahuwad na aklat na ginawa upang akusahan ng mga Hudyo. Ngunit ang mga Hudyo ay lubusang nagsikap po talaga sa mga nakaraang panahon upang mawala ang aklat na ito. Kaya niluuban at sinunog po nila ang mga kotse na naglalaman ng mga printed ng mga aklat na ito. Ngunit ang aklat na ito ay hindi pa rin po naglaho. Kung mababasa po nyo ito po ay lihim na dokumento at itinatanggi nila na kanila ito. Gayunpaman, kung mababasa po ninyo ito, marahil ay maiisip nyo na kanila talaga ito. Sila po ang may-ari talaga nito. Kung babasahin at ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat ng tungkol dito, ay aabutin ng ilang mga araw upang maipaliwanag ko ang lahat ng mga ito. Ngunit nais kong basahin ang iilan para sa inyo kaya nilagyan ko po ng mga tanda yung mga sasabihin ko. Babanggitin ko rin po sa inyo ang ilang mga bagay sa tamang panahon. Ngunit hindi ko po ito magagawa ngayong araw lang at sa sermon lang na sa araw na ito. Mayroon akong nais na patuloy na sabihin sa inyo. At kailangan kong pag-isipan kung sasabihin ko ba ito o hindi. Kaya kahit medyo mahirap, kailangan po ninyo itong malaman kahit isang beses lang. Bakit po? Kailangan nating malaman ng mga gawa ng Diyos, ngunit kailangan rin nating malaman ng mga gawa ng dyablo. Ito po ang ginawa ng dyablo. Si Jesus ay ipinako at namatay doon sa krus. Sa katunayan, ginawa ito ni Satanas sa pamamagitan ng mga relihiyosong pinuno. Ang instrumento ni Satanas na si Pilato ay nagsagawa ng iligal na paglilitis at sinabi ng mga Hudyo patayin siya. Si Satanas ang gumagawa ng lahat ng mga bagay na laban sa Ebanghelyo, pag-uusig sa mga apostol, pag-uusig sa church, at siya ang nasa likod ng lahat ng mga bagay na ito. At sa katapusan, bago ang ikalawang pagdating ng Panginoon upang hatulan ng mundo, ang Antichrist ay lalabas at mamumuno sa mundo. Oo, siya nga po, ang Satanas. Ang plano bang iyon ay magagawa lamang ng isang araw? Ang Zion Protocol ay nilikha noong 1897. Ito ay nalikha sa unang pagtitipon ng mga Zionists, kaya ito po ay 123 years old na po. Eksakto, 123 years na ang nakalipas at nangyayari na po ito ngayon. Ito po ang mensahe ng propesiya na ganito ang magaganap sa hinaharap o sa huling araw. Ngunit talagang nangyayari na po ito ngayon at nagpapatuloy po ito. Ano po ang sinabi ng mga Hudyo? Ang mga salita ng mga Hudyo ay nakasulat sa Zion Protocol. Nandyan po yan lahat. At nilagay po nila at ito pong mga Zion Protocol na ito ay babasahin ko po sa inyo ng bahagya para malaman po ninyo yung kanilang mga isinulat o mga plano para po sa kanilang sinatawag na Zion Protocol. Kaya ito po ay nangyayari sa panahon natin ngayon. Kaya ito po naglalaman ng Zion Protocol. Babasahin ko po ang ilang mga bahagi nito ng bahagya. At talaga po nakasulat dito, Diyos sa aklat na ito. Sabi nila, natatanging pinili kami ng Diyos. At ikinalat niya kami sa buong mundo sa pamamagitan ng kanyang biyaya. At hanggang ngayon ay hindi nila nalalaman na sila ay naikalat sa buong mundo at winasak dahil sa pagtanggi kay Kristo. Kaya para ma-share po sa inyo ang ilang mga nilalaman nito, babasahin ko po ang ilan sa Zion Protocol. Sa sandaling panahon, sabi po dito po, sa sandaling panahon pa, ang magkabilang dulo ng ahas, ang simbolo ng mga Hudyo, ay magdudugtong sa bawat isa at magiging isang ganap na ilusyon. Ang simbolo po ng mga Hudyo ay ahas. Ang ahas ay dyablo. At ang ulo at buntot nito ay magkakabuo ng bilog kapag nagtagpo. Alam ba ninyo yung pong tinatawag na Freemason at Illuminati?
Ang mga ito po ang pinaka nakakasindak na underground secret group sa buong mundo na magtatatag ng one-world government para sa mga Hudyo. Mayroon po akong sasabihin sa inyo tungkol dito. Mayroon pong maraming detalye tungkol sa Freemason. Gayunpaman, sa pangungusap na ito, ang salitang Freemason ay Mason na malayang nakakagalaw at gumagawa ng mga bato. Free ibig sabihin kalayaan at Mason na ibig sabihin ay mga gumagawa ng mga bato. Ang mga Hudyo po ang gumawa ng mga Pyramid of Egypt sa loob po ng 400 years bilang mga alipin. Noong ang Prime Minister ng Israel ay nagpunta sa Egypt para sa usapang pangkapayapaan, sinabi niya, "Alam mo ba kung sino ang nagtayo ng mga pyramid? Ang mga ito ay tinayo ng mga alipin, ang aming mga ninuno, ang mga Israelita." Naiulat rin po ang bagay na ito sa isang news. Gayun din, nabasa ko sa talatang ito na maraming alipin ang ginamit upang maitayo ang mga pyramid. Ngunit ang Egypt ay walang kasaysayan na bumili sila ng mga alipin o kaya ay nakabihag sila mula sa digmaan. Kung gayon, sino po sila? Tiyak na sila ang mga Hebrew na tumutukoy sa mga Hudyo. Sila rin po yung nagtayo ng templo maliban sa templo ni Solomon gamit ang mga bato. Ang mga tao sa panahon na iyon ay hindi nakarinig ng anumang ingay mula sa pagtatayo ng mga templo dahil hinahasa ng mga Hudyo ang mga bato sa ibang lugar. Kaya ang bato ay nagiging perpektong piraso para sa ibang piraso ng bato upang maging magkapares. Ang mga piraso ng mga hinasang bato ay talagang perpekto. Hindi ito makakayang gawin ng mga hintil. Kasi sila ay pinili bilang mahusay na arkitekto ng mga bato kahit sila ay tumatakas sa iba't ibang panig ng mundo. Nagpunta sila sa maraming bansa sa buong mundo. Ngunit hindi lamang sila gumagawa ng mga bagay gamit ang bato. Sila rin ay gumawa ng lihim na samahan na tinatawag ngayon na Freemason para po sa paghihiganti. Freemason, itinatagpo nila. May sasabihin pa po ako tungkol po sa Freemason. Mayroon pong pangungusap dito na binabanggit tungkol sa magkapares na mga kompas at isang set ng square ruler na kadalasang ginagamit ng mga Mason. Nakakita na po ba kayo ng gaya noon? Maraming pangungusap po ang binanggit tungkol sa kanila. Para pong yun po yung gamit. Isang set ng square ruler, compass. Ganyan po yung anyo nito. Compass na may set ng square ruler. Maraming pangungusap po ang binanggit tungkol sa kanila. Hindi pa po ako nakakapasok sa Rockefeller Center sa New York, ngunit sa harap po ng Rockefeller Center Square, mayroon po doong estatwa ng tao at ang estatwa po ay may hawak na pares ng kompas na maaaring makabuo ng bilog. Ibig sabihin nito na pamumuno sa buong mundo. Mangyayari po yung kanilang sinasabi. Kaya sinabi po dito na kapag ang parehong dulo ng ahas, ang simbolo ng mga Hudyo ay makabuo ng bilog, ito'y magiging bilog at isang ilusyon. Sabi pa po, babasahin ko, kapag ito'y naging ilusyon, lahat ng European countries ay walang magagawa laban sa kanila. Kung ang ahas ay pupulupot sa aliman mga bansa, hindi sila makakakilos. Kaya talagang makapal ang librong ito. Kaya pupulupot po yung ahas sa mga bansa at talagang hindi po sila makakakilos. May mga makakapal po na version ito. At yung pong isa na libro, makapal, ay may pamagat na Strangle the Throat with Money. Mayroon itong first and second volume na naisulat po ni Professor Ji Yong Hong. Gusto ko ngang malaman kung nasaan na siya ngayon. Ang pamagat po ay Strangle the Throat with Money. Pera ang pinakamalakas na kapangyarihan ng mga Hudyo ngayon. Walang sino man ang makapagsabi kung gaano sila kayaman. Mayayaman po, gaya ni Bill Gates na isa ring Hudyo, pati si Rockefeller. Ngunit higit sa kanila, ang dami ng salapi ng Rothschild family ay hindi kayang bilangin. Tinignan ko po sa internet
Ang estimate na halaga ng kanilang yaman ay higit nasa 200 billion pesos. Hindi natin tulubos maisip, tama? Kaya nga sabi po, strangle the throat with their money. Walang laban ng mga politiko sa kapangyarihan ng mga Hudyo. Kaya nga para pong hahawakan nila sa liig ang mga politiko, gamit po ang kanilang pera. Kaya yan po, ganyan kalakas ang kapangyarihan ng mga Hudyo. Mayroon po dito rin na mga salita, babasahin ko rin po sabi, ginawa naming lugar ng riot ang bansa ng mga hintil. Kung dadagdagan natin ito, kaguluhan at pagkabigo ang mangyayari. Kaya nakakatakot po. Hindi ko po mababasa ang lahat ng ito dahil kukulangin na po tayo ng oras. Meron pa po dito sabi, magsisimula kami ng economic panic at ilalagay natin ang maraming manggagawa sa mga lansangan sa buong Europa sa pamamagitan ng pagsasabwatan at kapangyarihan ng pera. Papadanakin ang mga taong ito ang dugo ng mga kinaiinggitan mula pa pagkabata dahil sa kanilang kamangmangan at pagsamsam sa kanilang lupain. Kaya ano pong ibig sabihin nitong nakasulat na ito? Ibig sabihin, pagkatapos po ng economic panic, magkakaroon ng mga kaguluhan sa mundo. Kaya magkakaroon po ng economic crisis, at dahil sa economic crisis, may panic na mangyayari. Magiging magulo ang mundo. Tingnan niyo po ang Amerika ngayon, nasa panganib ng mga kaguluhan. At pagkatapos, dahil sa salitang kalayaan, sabi po dito, ang lipunan ay magiging laban sa lahat ng kapangyarihan. Lalabanan din ito maging ang kapangyarihan ng kalikasan at Diyos. Kaya gagamitin po ang kalayaan, pagkakapantay-pantay at samahan. Yang mga salitang yan ang ginawa lamang ng mga Hudyo upang dayain ng mga hintil. Ang sinasabi ng mga taong ito, mayroong kalayaan, pero iilang tao lang ang maaaring gumamit. Sinabi nila, pakawalan ng hayop sa zoo at tignan nyo kung ano ang mangyayari. Kaya nga ang kalayaang ito ay upang labanan ng kalikasan at maging ang Diyos. Kaya ang mga salitang kalayaan, pagkakapantay-pantay, samahan, yan po ay ang pagpapanggap lang na ginagawa upang dayain ang mga hintil. Pagkatapos ng kwento tungkol po sa Freemason, mayroon naman pong pangungusap na nakasulat dito at ang sabi, walang bansa na kahit gaano man kaliit ang kasunduan ay maaaring tapusin nang hindi nagpaplano ng maaga. Sabi pa po, ang aming mga propeta ay nagturo sa amin na kami ay pinili ng Diyos upang sakupin ang buong mundo. Upang matupad namin ang misyong ito, binigyan kami ng Diyos ng likas na abilidad. Ito po'y nakasulat sa Kawikaan chapter 8 verse 15. Sabi, naghahari ang mga hari sa pamamagitan ko at naggagawad ng karunungan ang mga pangulo. Sa katunayan po, ito'y patungkol kay Hesukristo. Ngunit, sinasabi ng mga Hudyo na sinabi ng Diyos na binigyan sila ng karunungan upang pamunuan ang mundo. Karunungang pamunuan ang buong mundo. Maliban dyan, meron pa pong isa. At ang isa pong ito, ito po ay makikita sa librong ito na nabili ko 40 years ago na po. Kaya ngayon punit-punit na po ito. Around 1980 ko po ito nabili. Babasahin ko po. Sabi po dito, ang pamumuno sa buong daigdig
ay magaganap kapag nabuo na ang soberanya nang hindi na dumadaan sa paggapi o pakikipaglaban sa ibang mga bansa sa buong mundo. Gumawa kami ng halimaw na ang tawag ay transnational government imbis na yung kasalukuyang namamahala. Ang kamay nitong transnational international institution ay aabot sa anumang direksyon upang buuin ng makapangyarihang organisasyon. At ang lahat ng mga tao ay dapat na sumunod dito. Sumunod po ang ikalima nilang protocol at ang pang-anim, sabi po dito, sa hinaharap matutupad ang monopoly na may malaking ekonomiya. Magiging napakayaman ng monopolyong ito na ang mga non-Jewish assets ang siyang sasakupin ng monopolyong ito, ang araw pagkatapos ng political panic, lahat ng kanilang lupain ay masisipsip sa ipo-ipo ng monopoly o monopolyo kasama ng pagkaalipin sa gobyerno. Yan po ang sumunod na binanggit po dito. Kaya kung titignan po, talaga pong nakakatakot. Nakakatakot po ang mga bagay na ito. Kaya ang mga nakasaad po dito, hindi po ito kwento ng isang taong nababaliw. Sinasagawa po nila ito. Sa ngayon, talagang nangyayari, sa ikapitong protocol, yung ikapito sabi po dito, babasahin ko rin po, kung mayroong bansa na gustong magrebelde sa amin, kami makikipagdigma sa kanyang mga kapitbahay. Kung sino man ang lumaban sa puwersa ng mga Hudyo, ito'y digmaan. Kung gagawin nila ito, hahantong ito sa pandaigdigang digmaan. Yan ang susunod na kwento po dito. May ilang bagay pa po akong sasabihin. Sasabihin ko yung iba kapag nagkaroon po tayo ng sapat na pagkakataon, pero mas maganda kung kayo po mismo ang makakabasa nito. Kung mababasa po ninyo, mas maganda. Isa pa po, may sinabi po dito na alisin natin ang mga bagay na gaya ng borders o hangganan. Alisin ang relihiyon at pagkaalipin ng gobyerno na makapagdadagdag pa sa walang hanggang pag-aaway at ibalik ang kapayapaan at kalagayan. Ang magagawa natin kasama ng gobyernong ito o ang National Assembly. Halika, mga haring may malakas na pwersa, magkaisa at iligtas kaming lahat. Kaya kung titignan niyo po ngayon, maraming mga problema. Ngunit hindi natin kayang masolusyonan ito sa tulong ng National Assembly o gobyerno. Kaya ang mga tao sa sanlibutan ay sisigaw, iiyak. Sabi nila, hayaang ipakita sa amin, hari ng sanlibutan, na pinagkaisa at nagligtas sa aming lahat. Ibig sabihin po nito, hindi ko kayang mabuhay. Kaya baguhin natin sila. At pagkatapos nun, sasabihin ulit nila, hindi ko na talaga kayang mabuhay. Kaya hindi na sila magtitiwala sa gobyernong ito o sa National Assembly. Kalaunan, gugustuhing lumapit ng mga tao sa hari ng mundo na kayang solusyonan ang mga problemang ito. Gamit po ang simpleng sagot. Sabi po, upang mapasigaw nila ang mga tao, gaya ng alam ninyo, kailangan nito ang mahabang panahon. At nandito muli, sabi, magkakaroon ng galit, kahirapan, kakulangan gutom, pagkatisod, kasama ng pagbagsak ng mga kaaway, at kalaunan ay walang pagpipilian, kundi ipasailalim sila sa kontrol ng aming salapi at kapangyarihan. Tignan po ninyo, sila ang magiging dahilan ng pagkamuhi, paghihirap ng bawat isa, tapos lumapit ka sa kakulangan at mukha ng kagutuman. Sabi niya, ito'y isang kalaban, epidemya.
Kaya ang epidemya ng kalaban ay nagiging napakasama. Sabi po dito, paano ito mangyayari dito? Binanggit po yung epidemya, kalaban. Napakasama, sabi po. Alam niyo po, ngayon sabi ni Bill Gates, kung matatandaan niyo noong pong 2015, sabi niya, sa hinaharap, mayroong mga bagay na higit pang nakakatakot kaysa sa nuclear weapons. Ito po ay ang terribleng epidemya sa buong mundo. Sabi po niya noon, ito daw ay epidemya. Ngunit ngayon, pagkalipas lang ng ilang taon, nagsimula na nga. Nagsimula ito sa katapusan ng nakaraang taon hanggang sa taong ito natupad ito. Hindi lamang ang tao ang namamatay, ngunit ang malaking layunin ay gumawa po ng malaking global economic crisis. Kaya kung titignan nyo, maraming mga eroplano ang nakatigil pa rin ngayon. Maging ang mga factory ay tumigil at halos lahat ay tigil operasyon. Hindi ko po alam kung kailan ito magtatapos. Ngayon, nag-quit na po si Bill Gates sa kanyang trabaho at handa raw siyang gawin ang ibang bagay. At ang sabi niya, post-corona. Post-corona ngayon at ang henerasyon pagkatapos ng coronavirus ay magkakaroon ng ibang panahon. Sa pagkontrol kaysa noon, mabubuo ang pinakamalakas na buong mundo na iisang gobyerno. Alam niyo po ba ngayon na may nagsabi, sabi nila, huwag kayong magtipon, huwag kayong mag-meeting sa church, at huwag kayong magnegosyo. Yan ang sabi nila. Isinara nila ang mga tindahan at ospital at huwag kayong mag-aral. Subalit pangangalagaan namin kayong mabuti. Ngayon wala kayong magagawa. Magpasakop lang sa pangangalaga. Ngayon wala ba tayong magagawa sa gobyernong mayroon tayo ngayon? Kaya may isang bagong economic order, isang political order, isang pandaigdigang gobyerno. Ito ba'y para lang sa maayos na buhay? Parating na ang kapayapaan. Talaga bang mabuti po ito? Ang lihim na ito na matagal nang nakatago ng matagal na panahon. Alam niyo po, ito po ngayon unti-unting nahahayag sa ating panahon. Hindi na po ito malayo, dumating na po. Sa isang nakakatakot na panahon, sigurado po nabubuhay tayo. Kaya mayroon po itong 24 na protocols. Hindi ko masasabi ang lahat ng ito. Hindi ako sigurado kung dapat ko bang sabihin sa inyo ito sa mga susunod na tagpo. Isa ito sa mga isinulat ko matagal na panahon na ang lumilipas. At kung kilala niyo ba si Professor Arnold Toynbee? Sikat po siyang tao. Mayroong libro na isinulat si Toynbee, tinawag itong The World and the West. Ang nilalaman nito ay nasa 181 hanggang 182 na pages. Ang sangkatauhan ay maaaring itatag ang world government sa lalong madaling panahon o kung hindi ay pagmasdan ng pagbagsak ng world government. Sabi po, o kung patatagalin ay dapat na pagtiisan ng pagkawasak ng sangkatauhan bilang parusa. Ayaw ng tao na dumating sa katapusan ng anuman, kaya kailangang gawin ng sangkatauhan ang ipinag-utos sa nilalaman ng abiso. Kaya may abiso po. Ano ba ang laman ng abiso? Ito ay abiso na nagsasabi na dapat tayong magtatag ng one-world government. Kung gayon, sa kasong ito, tayo po ay nabubuhay sa labis na nakakatakot na panahon. Ang mga nakakatakot na mga bagay ay ayaw nating masaksihan sa ating mga panaginip. Kung baga sa panaginip nakakatakot, nahayag sa harapan na po natin, hindi na po ito panaginip. Ang yugto kung saan ang pagdating ng Antikristo ay inihahanda na. Kaya mga kapatid, dapat po tayong maging alerto. Hindi ko po ito sinasabi sa inyo upang kayo po ay takutin, subalit ako po ay nag-aalala. Huwag lamang tayong mangarap na lahat ay unti-unting maisasaayos
at tayo po ay makakapamuhay ng maganda. Kailangan din po nating pag-isipan kung paano natin maisasagawa ng may kaayusan ng ating buhay Kristyano. Ngayon, balikan po natin Awit chapter 2, verse 3 at 4. Awit chapter 2, verse 3 and 4. Ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin. Siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa at ang Panginoon ay kumukutya sa kanila. Iniluklok ng mga hari sa mundo ang kanilang mga sarili at ang mga pinuno at sama-samang nag-uusap laban sa Panginoon at laban sa kanyang binuhusan ng langis. Sabi dito, ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin. Sabi nila, nasaan ang plano ng Diyos? Ang ating mga plano ang maisasagawa. Siya na nakaupo sa kalangitan ngayon ay tumatawa. Nang naitayo po yung tore ng Babel, kung titignan sa Genesis 11, tumingin sa ibaba ang Diyos. Sabi niya, tayo ba ay nagtatayo ng tore? Yan ay tatangayin ng hangin kapag yan ay hinipan ng Diyos. Gayunpaman, nakikita ng Diyos sa mga plano ng tao sa katapusan ng panahon. Kaya siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa. Siya ay mangungutya. Para po niyang sinasabi, gaano kayo kahangal? Ang Panginoon ay tumatawa. Pero, ano po ang nangyayari? Sila po nagpapatuloy. Bagaman ng Diyos, tinatawanan sila. Gayunpaman, ipagpapatuloy ko po ang pagbabahagi tungkol dito ng tuluyan sa mga susunod na tagpo sapagkat ito ay nangangailangan po ng mas mahabang oras. Sasabihin ko po ito sa inyo kung ano ang gagawin ng Diyos. Siya ay tatawa at magsasabi, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na mabibigo? Ang paghamon laban sa Diyos ay tiyak na mabibigo. Ang mabigat na paghahatol ng Diyos ay tiyak na darating. Kapag ang Diyos ay nagalit doon, ito ay kakalat na gaya ng palayok na binasag ng pira-piraso gamit ang isang pamatlong bakal. Ito ay kakalat ng lubos. Walang sino man ang makapag-aayos ng palayok. Tapos na. Wala nang pagkakataon pang muli. Ngayon ito po talaga ay totoo. At tayo ay nandito sa kritikal na sandali. Kaya dapat po nating gawin ang dapat nating gawin. Kinakailangan po nating ihinto yung mga Bible seminars, spring retreat at pastor's retreat hanggang ngayon. Gaya ng aking sinabi, maging ang Sunday service. Subalit ngayon ay sinimulan na namin natin uli unti-unti. Tayo po ay nagpaplanong magdaos ng Bible seminar dito po sa Seoul Central Church sa June 15. Ito po ay isasagawa ayon po sa plano. Ang patakaran ng gobyerno ay hindi po makontrol at maihihinto. Subalit dapat po tayong sumunod sa patakarang dapat gawin yung pagsusuot ng mask at umupo po tayo ng may social distancing gaya po ngayon. Merong mga tao na matatakot na dumalo sa church at makinig ng Bible seminar, subalit alam nating mayroon din naman mga tao na gusto po talagang pumunta. Kaya tayo na at mag-evangelize po tayo. May mga natatakot pumunta pero for sure may mga sasama rin po. Kaya magpatuloy po tayo sa pakikinig ng Bible seminar at tayo po ay mag-i-evangelize. Para sa inyong pamilya, kaibigan at mahal sa buhay, kailangan po nating magplano. Mayroon na lamang tayong higit na 1 buwan. Dapat mag-evangelize tayo. Mag-i-evangelize ba kayo? Kaya magsaya po tayo. Tama po. Magpakatapang. At wala pa ba tayong summer retreat sa darating na July at August? Sa palagay ko po ay kailangan po nating magkaroon ng summer retreat. Siyempre po, kailangan po nating magkaroon ng plano. Isang beses kasi pa lang po nating nagagamit yung retreat center. Dahil tayo po ay gumastos ng higit 1.3 billion noong nakaraang taon. Kaya nagmakaawa po talaga ako sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, kami ay nagtayo ng malaking retreat center. At maging sa Mexico at Ecuador, tayo ay nagtayo ng retreat center.
Subalit hindi tayo makapunta doon para sa inauguration at summer retreat dahil po sa coronavirus. Subalit muli tayong bibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Gayunpaman, huwag po tayong malungkot, huwag matakot. Sa awit chapter 91, sinabi po, ngunit ito'y hindi lalapit sa iyo. Kaya pinuprotektahan po tayo ng Diyos. Basahin niyo po yung awit chapter 91 sa inyo pong bahay. At magpakatapang po kayo. Hindi na po kailangan ng higit pang matakot. Hayaang ang resulta ay mapasa Diyos. At tayo po ay dapat na mag-ingat. Gawin po ninyo ang mga bagay na ito. At may isang bagay pa po ako na gustong sabihin sa inyo. Dahil po sa coronavirus, marami sa mga Kristyano sa buong mundo ay nahihirapan hindi lamang sa espiritual kundi maging sa kanilang pinansyal. Opo, tayong mga Koreano ay mayroon ding mga kahirapan, subalit mayroon po tayong mga kapatiran sa mga papaunlad pa lang na bansa ang talagang nagugutom din naman. Kaya, tayo po ay nagpasya na tulungan ang ating mga kapatiran na nasa tunay na kahirapan. Alam niyo po, tayo po ay nagpapahayag ng Ebanghelyo sa 75 na mga bansa. Ito po ang ating mission abroad, kaya tulungan po natin sila. Sa panahon po noon ng sinuunang iglesia, ang mga kapatirang hintil ay nagpadala ng tulong pagkain sa mga naghihirap sa kapatiran sa Jerusalem. At madali po natin itong makikita sa bagong tipan. Kaya dapat po tayong tumulong din sa mga nahihirapan. Para po dito, gumawa po tayo ng special offering box. At nagbukas din po tayo ng account para po sa hangaring ito, at ito po ay nakasaad sa ating church newspaper o sa church news. Kaya pakiusap po, makilahok po tayo, at pinag-usapan din namin ito ng aking mga miyembro ng pamilya. Mayroon po tayong lahat, alam nyo, di ba, may disaster support fund kayo mula sa Korean government. Hindi ko po alam kung magkano ang natanggap ng bawat isa. Doon po sa mga may problemang pinansyal ay maaari po itong gamitin para sa kanilang pamilya. Ngunit kung hindi po ninyo kailangan yung fund na ito at gusto po nyong i-offer lahat ng halaga nito o higit pa, ako po talaga ay lubos na magpapasalamat sa inyo. Atin pong suportahan ang mga kapatiran sa pamamagitan ng offering na ito. Naisip ko lang po ito, ha? Kung nais po talagang mag-offering, makilahok po tayo. Maraming salamat po. Ngayon, manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, salamat po sa pagliligtas ninyo sa amin sa huling panahon at sa biyaya ng inyong proteksyon at paggabay sa amin upang hintayin ang Panginoong Hesus na siyang malapit ng dumating at makapamuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa aming natitirang buhay. At gayon din po, kami nagpapasalamat na hinayaan ng Diyos na maunawaan namin ang mga babala ng huling panahon. Panginoon, hayaan niyo pong malaman ng lahat ng mga kapatiran ang mga bagay na dapat naming gawin at hayaan niyo po kaming mabuhay bilang mga Kristiyanong may gising na puso. Tulungan po ninyo kaming maisakatuparan ng kasaysayan na nagtitiwala sa Panginoon na may tapang at kapangyarihang mapagmasdan ng Ibanghelo ng Diyos sa mga huling araw at gabayan ng mga kawawang kaluluwa na hindi pa naliligtas upang sila'y maligtas. Gayun din po, kung kami man po ay magkakaroon ng Bible Seminar at Retreat sa hinaharap, tulungan niyo po kami na ang aming plano ay maisakatuparan alinsunod sa nais ng Diyos na magawa namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.